Hi guys! Lahat tayo ay mayroong kanya-kanyang gusto o pangarap sa buhay na gustong maranasan o abutin ang mga ito. May kanya-kanya din tayong diskarte kung paano natin makamtan ang mga minimithi natin sa buhay. Marahil may mga ups and down din tayo pagdating sa usaping buhay-buhay. May mga naging progresibo at meron ding mga kapalpakan sa buhay. Well, that's normal kasi wala namang perpektong nilalang. Ang buhay ay trial and error. Sa mga pagkakamaling yun ay doon tayo natututo at narealize natin na ganito pala dapat hanggang magkaroon tayo ng progress. Sabi ng iba, small progress is still a progress. Kaya tuloy-tuloy lang ang laban, huwag sukuan ang mga pangarap. Ngunit, paano ba natin makamtan ang mga pangarap na less hassle or makaiwas sa mga sagabal sa pagtupad nito? Maaaring may mga idea na tayo ngunit hindi natin matukoy ang exact words or mga paraan upang mas matulungan tayong umangat ng mas mabilis. Sa video na ito, samahan niyo ako hanggang dulo at pag-usapan natin ang mga sikreto upang mas magtagumpay sa buhay. At narito ang mga tips upang mas mabilis makamtan ang mga pangarap sa buhay. Una, pursue your goal secretly. Pagdating sa usaping mga pangarap sa buhay or goal na dapat nating abutin, hanggat maaari ay iwasan na ipagsabi o malaman ng mga tao dahil may mga tao na inggitero, ayaw nilang umangat ka. Once na malaman nila ang plano mo, gagawa iyan ng paraan upang mabigo ka. Lalo na yung mga taong insecure sa'yo, ayaw nilang malamangan, kaya hahatakin ka pababa at gagawa ng hadlang sa iyong mga pangarap. Panatilihing lihim ang mga plano at hayaan mong makita nila ang resulta. Number 2, panatilihing aktibo ang utak and be happy. Paano? Sapat na tulog upang healthy at mag-function ng maayos ang utak natin para sa ikabubuti ng ating mga ginagawa o pangarap. Dapat alagaan ang sarili upang walang sagabal sa mga pangarap. Uminom ng sapat na tubig, mag-exercise upang magiging positibo ang pananaw sa buhay. Kumain ng masustansyang pagkain upang mas malusog ang utak at katawan natin na kailangan sa pag-abot ng mga pangarap. Good vibes lang upang laging happy. Number 3, save the happy memories. Sa pag-abot ng mga pangarap sa buhay, malaking tulong ang mga happy memories natin sa nakaraan. Isipin ang masayang alaala at iwaksi ang hindi maganda. Huwag hayaang lamunin ka ng kalungkutan dahil hadlang yan sa mga pangarap. Gawing inspirasyon ang mga magandang nagawa sa nakaraan. Isipin mo na kung may nagawa kang magandang resulta sa nakaraan, ay kaya mo pa itong higitan. Number 4, magbago ka. Kung sa tingin mo, may mali sa nakaraan mo na maaaring hadlang sa pag-abot ng mga pangarap, magbago ka ng style or landas na tatahakin. Focus on your values and daily habits to build yourself back stronger. Number 5, move on. Huwag itali ang sarili sa nakaraan. If you find yourself regretting past decisions, then stop and move on to the better chapter of your life. Hindi makakatulong sa pag-abot ng mga pangarap kung itatali mo ang sarili sa pangit na nakaraan. Sa tulong ng iyong kaalaman, piliin mong magkaroon ng katahimikan at mag-focus sa mga pangarap. Number 6, matutong mag-relax. Laging tandaan, health is wealth. Kaya huwag abusuhin ang utak at katawan. Bigyan mo ng oras na makapagpahinga ang utak at makabawi ng lakas ang katawan upang mas epektibo sa pag-abot ng mga pangarap. Number 7, stop comparing. Iwasan mong ikumpara ang sarili sa iba dahil bawat isa sa atin ay magkaiba sa lahat ng aspeto. Tandaan, comparing yourself with others, meaning you are insecure. Gawin mo silang inspirasyon or motivation para magawa mo ang mga bagay o goals sa buhay.
gumawa ka ng sarili mong landas sa pagkamit ng mga pangarap. Pwede mong ikumpara ang sarili mo sa iyong nakaraan, huwag lang sa ibang tao. Once you compare yourself from your past, doon mo mapagtanto kung nag-improve ka ba o hindi. Number 8. Avoid toxic people. Iwasan ang mga toxic na tao na walang ibang ginawa kundi bigyan ka ng sakit sa ulo, problema at hinanakit. Dahil kung mananatili ka sa paligid nila, masisira ang buhay mo at babagsak ka kasama ang iyong mga pangarap. Huwag mong hayaan na sirain nila ang buhay mo. Doon ka sa mga taong tunay na may malasakit sa iyo at pagpapahalaga. Number 9. Expectation versus reality. May mga bagay na maganda lang sa imagination or social media, but in reality ay sobrang nakaka-disappoint. Kaya dapat we have to expect the unexpected upang hindi masaktan, hindi ma-stress at hindi ma-depress. Ika nga sa kasabihan, huwag kang magbilang ng sisiw sa itlog dahil hindi pa sigurado. Don't expect too much dahil ang too much na yan ang magpa-discourage sa'yo na magpatuloy sa buhay or mga pangarap. Number 10. Self-control. May mga times na hindi natin namamalayan. Pagdating sa usaping social media, mapapansin mo na lang na nilamon ka na ng sistema. Ang self-control napakahalaga sa buhay natin sa iba't ibang aspeto. Ang time management ay nangangailangan ng self-discipline or self-control. Baka kasi kung hindi ka marunong mag-control sa sarili o walang disiplina sa sarili, ay maaaring maubos ang oras mo sa walang kwentang bagay na maaaring hadlang sa pagkamit ng goal sa buhay o mga pangarap sa buhay. Yes, malaking tulong ang social media. Pero kung hindi ka marunong magdala nito, ay magiging negatibo ang resulta. Balance dapat. Tandaan, we should control the situation. Don't let the situation control you. For sure, maraming nakaka-relate dito na imbis may mga kailangan silang tapusin, ay napipending ang mga ito dahil hindi makontrol ang sarili na magbabad sa social media para lang magmarites. Nasisira ang mga schedules at deadlines na may kinalaman sa iyong mga pangarap. Kaya, kung pakiramdam mo sinisira nito ang iyong mga pangarap, ay iwasan ito at dapat i-apply sa buhay ang self-discipline or self-control. Sana nakatulong sa iyo ang video na ito. Thank you and until next video.